Okay. Pangalawa, bukod sa tayo ay inadapt ng Panginoon at pinagkalooban ng Espiritu Santo upang tayo makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, tinuturuan din po tayo ng panalangin na dapat, bagamat napaka-gracious ng Diyos na tayo ay tinanggap niya, pinapasok niya sa Kanyang presensya at nakakatawag tayo ng Abba Father, but we have to understand that He is in heaven and we are on earth. Siya ay banal at tayo ay makasalanan. Kaya dapat nandoon yung mataas na pitagan. So, ang ating relationship ay dual in a sense na tayo ay creatures niya. At bilang siya yung ating creator at siya ay nakikita natin yung vastness ng kanyang kapangyarihan, ng yung kanyang sovereignty, ng kanyang kabanalan and incomprehensibility. And doon naman sa aspeto na tayo mga anak ng Diyos, we are very thankful kasi binigyan tayo ng privilege, ng access sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Pero bibigyan natin siya ng mataas na pitagan, nais ng Panginoon na tayo ay maging matakot tayo sa Kanya at pinipili lang natin yung ating mga sinasabi. Diba? Gaya po ng halimbawa na binigay natin ng last time, na kung ikaw lalapit ka sa office ng president o office, kahit na office lang ng mayor o office ng marataas na kunyari judge, no? Ingat na ingat ka sa presensya, mapitagan ka, talagang lahat ng mataas na respect, ino-organize mo na yung mga sasabihin mo, ganun din sa Panginoon. Ang payo ng Panginoon, wag kang padalos-dalos sa iyong mga salita. Iingatan mo yung mga sinasabi mo sapagkat ang Diyos na kaharap mo ay makapangyarihan sa lahat. Okay? Siya ay banal at siya ay kinakatakutan. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ngayon, yung pinaka-priority ng ating prayer. So ito po yung content ng prayer na binigay ng Panginoon sa atin at alam kong memorize ninyo ang lahat ng ito. Our Father who is in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come. Okay? Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. So, pag-uusapan po natin isa-isa yung mga aspetong ito kasi vital ito. Vital yung bawat component ng prayer na to. Pero sa ngayon, ang ating pong tututukan, ito pong talatang ito, your kingdom come. Bakit po mahalaga ito? Bakit ito yung pinaka-top most o yung pinaka-priority, yung kung baga sa order ng panalangin, ito yung unang-una na dapat mong ipapanalangin. Hindi, kasi usually tayo, aminin natin ito. Tayo mga tao ay napaka-self-centered natin. At ang lagi nating, minsan obserbahan ninyo makinig sa inyong mga panalangin, puro mga personal interest, mga personal needs. Kasi nga, ganun tayo, Iyon ay resulta ng pagbagsak natin sa kasalanan. Nakasentro tayo sa ating sarili. Pero rito, tinuturuan tayo ng Panginoon na ibaling yung ating panalangin sa mas mataas na antas. Saan yon? Sa kingdom ng Panginoon, sa interest ng Panginoon, hindi sa interest natin. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So nakita nyo, yun yung pinaka-priority, pinakamahalaga na dapat na ipinapanalangin natin. So ang ganda ng format ng prayer na tinuro ng Panginoon sa atin. Okay, so let's talk about the kingdom of God. Alam natin ang kingdom ay ito yung pinaka inheritance nating lahat. Ang tayo ay mapabilang sa kaharian ng Panginoon. Alam niyo po ba ang Garden of Eden, kung maaalala ninyo, ang Garden of Eden o yung tinatawag nating paradise, yun po mga kapatid, doon po nag-start yung tinatawag na Kingdom of God. At yun actually ang trabaho ni Adam. Okay? Yung establishment ng Kingdom of God. Noong siya po ay sabi po ng talata ng Genesis chapter 1 verses 27 to 28, God created man in His own image.
In the image of God, He created him, male and female. He created them. God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." So nakikita po natin dito sa maikling talatang ito, kitang-kita natin yung purposes ng ating Diyos. Bakit niya tayo nilikha at saan niya tayo nilikha? Napakarami, dito natin makikita yung mga meaning ng mga bakit niya na-create ang lahat ng bagay. So, ang tao basically ay nilikha ng Panginoon and were given authority. So nakita po natin dito, no? Be fruitful and multiply and subdue the earth and rule over the creation. So yun po ay binigyan ng Diyos ang tao ng power and authority. Primarily for the exercise of dominion under God. So tayo po ay meron po tayong tungkulin, lahat tayo. Talagang design tayo to take dominion, pero tatandaan ninyo yung salitang under God. Lahat ng power and authority galing sa Panginoon at para sa Panginoon at babalik din sa Panginoon. Actually, kung babasahin niyo yung 1 Corinthians chapter 15, makikita nyo, in the end, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, lahat ng power and authority, ibabalik na sa Diyos. Matapos na ma-serve yung purposes nito. Kaya nga dapat maganda, mga kapatid, nung tayo bumagsak sa kasalanan, etong pag-exercise natin ng power and authority, na-distort ito. Okay? Pero tayo ngayong naibalik na, tayo ngayong mga redeemed, ay ine-educate ng Panginoon na maitama ang tamang paggamit ng power and authority. Ito man ay sa loob ng tahanan, ito man ay sa may field ng trabaho, ito man ay sa gobyerno, o anumang form ng power and authority, lahat ng ito galing sa Panginoon, para sa Panginoon, at para sa kanyang kalwalatian. Okay? At ito ay babalik din sa Panginoon. Ipagsusulit ng lahat ng tao yung power and authority na binigay niya sa sangkatauhan. Ang purpose nito, primarily, is for the development and establishment of the kingdom of God. Okay? So, importante ito. Kasi iyon yung task, iyon yung trabaho ni Eva at Adan. Okay? So, nila yung... okay, so naka-record na po. Okay, so, development of the kingdom of God. Kaya nga, ito yung goal ng every family. Ang kingdom of God ay nag-start sa loob ng mga tahanan. Yan ang task ng tatay at nanay sa kanilang mga anak. Okay, hanggang sa ang kingdom of God ay mag-expand ng mag-expand. And then, kung mapapansin ninyo sa may Book of Revelation, yung paradise, nandun uli yung Tree of Life, may Book of Revelation, pero tignan ninyo yung setup ng paradise. Hindi na siya yung luntian na kundi isa na siyang golden city, no? Tinatawag na the heavenly Jerusalem. Actually, that is the kingdom of God. The church, sa fullness nito, in a fullest sense ng kingdom of God. So, it is the kingdom of God. At nakita nyo doon yung Tree of Life, nandoon din, nandoon yung River of Life, nandoon din. So, lahat ng mga image din nakikita ninyo sa may Garden of Eden, nandoon siya. So, mas malaki na siya. Okay, so, ngayon, ito pong kingdom na to ay nasa puso na ng Diyos yan right from the very beginning nung nilikha niya ang lahat ng bagay. Ulitin ko, bakit ginawa ng Diyos ang tao? Kasi siya yung binigyan ng authority to take dominion na i-develop ang daigdig into the kingdom of God. Kaya lang, ang nakakalungkot na bahagi, nag-fail yung tao. Okay? At grabe yung kanyang pagbagsak nung siya ay nagpadin doon sa panunukso ng dyablo. So, na-manipulate siya, na-deceive siya ng dyablo, at sa pamamagitan ng ganong deception, naagaw ni Satan yung authority na yon na ibinigay ng Panginoon sa tao. So ngayon, itong mundo sana na mag-expand sana yung kingdom of God, ang nangyari, all throughout history, nakita natin yan,
Mula Genesis hanggang sa pagdating ng Noah's, yung panahon ni Noah, hanggang sa panahon ng Panginoong Yesus, nakita natin, no, yung kingdom ni Satan ay nag-increase na nag-increase. Sa Genesis, makikita niyo si Satan, serpent lang siya. But in the book of Genesis, sa book of Revelation, makikita niyo na hindi na siya basta isang serpent lang. He is a seven-headed big red dragon. Okay? Ganun na siya. Ganun na kalaki yung kanyang kapangyarihan na usurp, no, sa tao. Okay? Si ano, magaling yan. And then at yung sa halip na yung righteousness ng kingdom of God ang mag-expand, ang lumaganap sa daigdig, yung wickedness, yung unrighteousness, yung ungodliness, yung tinatawag na reign of sin ang naghari sa sang sinukob. Okay. So ngayon, pero mga kapatid, despite ng failure of man, ito yung tinatawag na the fall of man. Okay. So despite ng fall of man, ang history ng Panginoon, ang history, all throughout history, ay kwento kung papaano i-redeem ng Panginoon ang tao kasabay ng restoration ng kanyang kingdom. Okay. So, sa history makikita natin yan. Kaya nga, tinawag ng Diyos si Abraham for this very purpose. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, mula sa iyo, lilitaw ang mga hari. At pagdating kay Haring David, no, sa marami pang mga generations na lumipas, pagdating kay Haring David, sabi niya gano'n, i-establish ko yung iyong mula sa iyo. I-establish ko ang iyong kaharian hanggang sa lilitaw yung tinatawag na Messiah o yung promise na tagapag na manunubos. Okay? Kasi ang purpose noon ay para maibalik at ma-establish muli yung kingdom of God. Hanggang sa nakita natin sa New Testament, dumating na ang Panginoong Yesus, siya yung hari na pangako mula sa Old Testament na lilitaw para i-restore ang kingdom of God. Okay. So ngayon, ito pong tagpo na to, ito pong nakikita ninyong screen ngayon, ito po yung temptation ni Jesus Christ. Tignan ninyo yung tukso ni Satan. Okay? Sabi rito sa Matthew chapter 4 verses 8 to 9. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all this, sabi ni Satan, I will give you if you fall down and worship me. Meron pong naka-open na microphone. Okay. Thank you po. So, okay. Yan. Thank you po. Okay. So, sabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian na to. Sambay mo lamang ako. Ano ang implikasyon ng temptation na ito? Kasi si Satan, of course, gusto niyang sirain yung plano ng Diyos dahil may idea si Satan na kaya sinugo ng Diyos, kasi nasa prophecy ito, na isinugo ng Panginoon kanyang anak para i-restore yung kaharian na ito. Yung kaharian ng presently, ng mga panahong ito ay nasa kapangyarihan ng Satanas. At ang sabi ni Satan, ibibigay ko to sa iyo, sambahin mo lamang ako. Pero alam ng Panginoong Yesus, no, yung pangako ng Diyos. Sabi nga sa may Psalms chapter 2, but as for me, sabi ng Diyos sa Panginoong Yesus, as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain. I will surely tell the decree of the Lord. He said to me, you are my son, today I have begotten you. As for me, I will surely give the nation as your inheritance, and the very ends of the earth as your possession. You shall break them with a rod of iron, and you shall shatter them like an earthware. So alam ng Panginoon ang mga bagay na ito. May pangako ang Diyos na ang kingdom, siya yung hari ng kaharian, pero i-redeem niya muna yung kingdom. Okay? Para maibalik ito sa
kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ito yung prophecy sa may Daniel, yung pagdadating ng hari. And ito po yung makikita nyo sa Daniel chapter 7 verses 13 to 14. I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man. Dito unang-unang nabanggit yung Son of Man. At ito pong title na ito ang paboritong gamitin ng Panginoong Hesus sa kanyang sarili. Amen? So, makikita niyo po yan sa may Daniel 7. One like a son of man was coming, and he came up to the Ancient of Days and was presented before him. And to him was given dominion, glory, and a kingdom, and all the peoples and nations and men and every language might serve him. Hindi ba alam ni Satan yung promise nito? Alam ni Satan yan. Kaya dinideceive niya lang si Jesus Christ. Okay. So, his dominion is an everlasting dominion which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed. At ito yung kingdom na pagtagumpayan ng Panginoong Hesus, at ito yung rin yung kingdom na ipapamana ng Panginoon sa atin na mga hinirang niya. Okay. So, ito yung pinaka-reason kung bakit dumating ang Panginoong Hesus. Kasi iyan yung context ng buong history ng mankind, the kingdom of God. Kaya nga nung alam nyo ba nung dumating si Jesus Christ, lahat ng kanyang statements is all about the kingdom of God. Kung napansin ninyo, for example, ito sa Matthew chapter 4 verse 17. And the time Jesus began to preach, and he say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito yung unang-una niyang preaching. Yung pagdating, yung kingdom na pangako doon sa Daniel chapter 7, pagdating na. Okay? Tapos sabi ng Matthew chapter 5 verse 33, sa may beatitude nyo may kita ito, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. Pag-uusapan natin minsan yan, yung beatitude. Napakaganda po ng meaning yan. Okay? Another part ng beatitude, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Okay? And then, another, sa may Matthew chapter 6 verse 10, sa may Lord's Prayer, ginawa niya tong integral part ng prayer, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So napapansin niyo no, sa tema ng lahat ng preachings ni Jesus Christ, sa lahat ng kanyang mga admonition is all about anticipation of the restoration of the kingdom of God. Okay? Vital ito, kaya mga kapatid, tayo rin dapat naiintindihan natin to. Kung bakit ito ay inilagay ng Panginoon na top priority sa ating panalangin, your kingdom come. Okay? So another mga passages makikita natin sa may Matthew chapter 6. Ito, very popular sa inyo to kasi kinakanta natin ito, especially nung tayo po ay nasa Roman Catholic pa. Seek ye first the kingdom of God, di ba? Ito po ay hango sa Matthew 6:33. And his righteousness, and all these things will be added unto you. And then, sa may Matthew chapter 10, nung sinusugo niya yung kanyang mga alagad, iyan din yung tagubilin niya. So, habang kayo mahayo, magturo kayo, mag-preach kayo, at ang tema ng inyong preaching is about the kingdom of heaven is at hand. Malapit na malapit na. Ito ay 2,000 years ago, ha? Okay. And then another verse, may Matthew chapter 12, nung meron siyang confrontation with the Pharisees, sabi niyang ganon, if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Okay. So another verse, may Matthew 13, and Jesus answered them, to you, nung pinapaliwanag niya yung meaning ng parable of the sower, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it was not granted. Kaya kung makikita ninyo yung lahat ng parable is all about the kingdom of God. Okay? So, yung parable ng tares and wheat, yung parable ng mustard seed,
yung parable ng leaven na nilagay doon sa kaunting speck ng flour, yung hidden treasure, yung parable ng net na hinulog sa dagat, tapos na maraming nahuling isda, tapos sineparate yung mga good and bad. Ang dami po niyang parable na yan. The parable of the merchants, the parable of dragnet cast into the sea, the parable of the keys of the kingdom of heaven. So, ang dami po niyan. So, punong-puno po lahat ng preaching ng Panginoong Yesus is all about the kingdom of God. Okay. So, bakit po? Kasi iyan na po yung pangako. Iyan na po yung expectation. Iyan po yung prophecy sa may Daniel chapter 7. Dumating na yung promise nung panahong ito. Okay. So, ngayon, kaya nga mahalaga ito mga kapatid, na tayo, as mga redeemed, tayo ay tinuturuan ng Panginoon na isentro natin lagi ang ating panalangin doon sa mas importante, yung mas mahalaga kaysa sa mga personal nating pangangailangan. Di ba? So napansin niyo yung format ng prayer, di ba? Sabi dito yung Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Saka pa lamang yung give us this day our daily bread. Bakit hindi yun ang ginawang priority ng Panginoon? Bakit yung kingdom niyang Kasi iyon yung lubhang kailangan ng lahat ng buong sansinukob. Ito yung higit na kailangan natin na alam ng Diyos na hindi tayo aware na kailangan natin ito. Kaya very seldom sa mga nanalangin, sa dinami-dami na mga nagpipray every Sunday, hindi ito nababanggit, Thy kingdom come. Nagiging least priority yung kingdom of God. O, di ba? Aminin po natin. Ang dami-daming prayer meeting na ginagampan. May narinig ba kayo nag-pray about the kingdom of God? May narinig ba kayo na, Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven? Wala. Pakinggan ninyo yung mga panalangin. Puro nakatuon sa pangangailangan ng tao. Pero hindi ganon yung panalangin na tinuro ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po ba? Nakakapagtaka, hindi po ba? So there's something wrong. Kaya nga dapat maituwid yun eh. Tinuruan tayo ng Panginoon, mga anak, ito yung priority ng prayer ninyo, ito yung nasa top list. Ngayon ang nangyari, nawala na siya sa listahan. Actually, hindi lang siya naging list. Nawala pa siya sa listahan, nalaglag na siya. Yun yung nakakalungkot ngayon. O, di ba? Siguro naman kayo, witness kayong lahat. Nakakadalo kayo ng mga prayer meetings sa Zoom, sa iba't ibang mga meetings, sa church, sa ibang mga gathering. O sige, be honest. May nagpe-pray ba ng ganito? Na ito tinuro ng Panginoong Hesus sa atin, ha? Ito yung priority. Ito yung pinaka-main content ng prayer. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Wala. Meron man siguro, mabibilang mo sa daliri. Amen? Di ba? Very alarming. Very alarming. Okay. Nakita ninyo itong verse na to na kinanta pa nga natin kanina. Seek ye first His kingdom. Uunahin. Ito binabasa naman natin itong verse na to eh. Pero we don't know the application. Di ba? Unahin natin yung kaharian ng Diyos and His righteousness. And all these things, ano yung all these things? Di ba yung mga alam naman natin yung mga needs natin yan eh. Will be added. O alam natin ipaliwanag yung part na yan. Kasi naririnig ko rin yan sa ibang mga pastors eh. Additions na lang siya actually kasi alam naman talaga ng Diyos na kailangan na natin yan eh. Di ba? And yet, bakit nire-require pa rin tayo na ihingin mo sa Kanya? Di ba? Kasi para matuto tayo maging dependent sa Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pero, ang priority ay yung kingdom niya at yung kanyang righteousness. That's the priority. Okay. So,
Ito ang tatandaan natin mga kapatid. Bakit po central point ng panalangin ang mga bagay na to? Sapagkat nais ng Diyos na maintindihan natin na yung bagay na mas mahalaga. Because God wants is more important than what we want. Yung kalooban ng Diyos ang mas mahalaga kaysa sa ating mga pangangailangan. Iyan yung pinopoint ng talatang ito. Sang-ayon po ba kayo? Amen. So isipin nyo, kunyari, mag-pray ka. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Alam nyo ba yung implication nun? Your will be done on earth as it is in heaven. Ang implication nun, mga kapatid, ay matindi. Kasi it is a clash. Kasi tayo may kalooban tayo eh. Ang Diyos may kalooban din. O sino yung mas masusunod? Hindi po ba? So magkakaroon ng clash ng will of God at saka yung will of man. At kung ikaw ay God-fearing ka, kung kinikilala mo talaga ang Lordship ng Panginoong Yesus, ang dapat na attitude natin ay isusurrender natin yung will natin, yung human will natin, sa will ng Panginoon. Or, ia-align natin yung will natin sa will ng Diyos. Hindi po ba? Marami pong hindi sang-ayon dyan. Kasi ang orientation ng iba, basta pag nag-pray siya kay God, si God tutugunin lahat ng kanyang panalangin. Ay hindi po kapatid, nagkakamali ka. Kung ganun ang thinking mo sa panalangin, nagkakamali ka. Malaki ang error mo kapatid. Kasi, for example, ito pong verse na ito, no? Ito ay popular sa may common na narinig ko sa mga Kristiyano na nami-misinterpret itong verse na ito. John 14:13-14. Whatever you ask in my name, that I will do, so that the Father may be glorified in the Son. Madalas banggitin ito, pero madalas misinterpreted. Bakit? Akala nila na lahat ng hingiin nila sa pangalan ng Panginoon ay ibibigay ng Diyos. Kasi binanggit niya in Jesus' name. Akala niya yung in Jesus' name ay license para makuha niya lahat ng gusto niya kay God. Wrong. Hindi po ganun yun. So nakita po natin yung sequence ng prayer. Ang pinag-uusapan po rito, yung una ay isusurrender mo yung will mo sa will ng Diyos. Your will be done on earth as it is in heaven. Yung kalooban mo, Ama na nasa langit, na umiiral kasalukuyan sa langit, Lord, ay maghari rin dito po sa aming buhay sa lupa, lalo na po sa puso ko. Isusurrender mo, magbabow down ka sa will ng Diyos. Yung will mo ang huli. Una yung will ng Panginoon. Nasa top priority siya. Pangalawa, yung will mo, kung hindi ito naka-align sa kalooban ng Diyos, kinakailangang i-align yan. For example, kasi maraming nami-mistake dito, nami-misinterpret eh. Akala kasi nila yung in Jesus' name is a magic word. Na para bang pag ginamit ko to, parang ATM machine ito. Wrong. Hindi po ganun yon. So, sabi pa nga sa may verse 14 eh, if you ask me anything in my name, I will do it. Ibig mo sabihin, Lord, gusto kong manalo sa wedding. Sa tingin nyo ba, ibibigay ng Diyos yun? Kunyari, for example, may asawa ka na. Tapos na-attract ka sa babae, Lord, gusto ko na maging asawa ko rin yun. Sa tingin mo, ibibigay siya ng Diyos yun? Mali. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Alam naman natin, hindi po ba? So ito ay uunahin mo yung interest ng kingdom of God. Yun yung priority mo. And then yung kagustuhan, yung lahat ng desires mo ay papailalim sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mayroong clash. Magkakaroon ng clash yung will mo at will ng Diyos. Okay?
So, tatandaan po natin, ang panalangin ay hindi po ito lalapit ka sa Diyos na para kang merong shopping list. Di ba ganun usually ang ating orientation? Lalapit ka sa Diyos in prayer para kami shopping list. Lord, ito po yung mga kailangan ko, Lord, i-grant mo lahat ito. Okay? And then, i-require mo si God, Lord, hiningi ko sa iyo ito, dapat ibigay mo sa akin ito. Ganyan tayo lumapit sa Diyos, parang we feel entitled. Nakakalimutan natin na tayo, yung ating status before God is only by grace. Ibig sabihin, habag lang ng Diyos. Wala kang po pwedeng i-claim kay God kasi kinahabagan ka lang ng Diyos eh. Tapos minsan tayo, inadapt na nga lang tayo pa yung feeling entitled. No? So, meron mga bagay na dapat ayusin sa ating attitude before God. Kaya nga yung prayer ay vital ito sa atin, ayusin din natin. Nasanay tayo mag-pray na kung ano-ano yung pinagsasabi mo sa harapan ng Diyos, pero ang Bible, tinuturoan ka, piliin mo, let your words be few. Nabasa naman ninyo yun sa may Malakay. Ay sa Ecclesiastes chapter 5. Okay. So, tatandaan po natin ito mga kapatid, kasi ito po yung ganito po yung panalangin na tinuro ng Panginoon sa atin. Ang ultimate purpose ng Diyos ay yung establishment and restoration of His kingdom here on earth. Kaya yan tinuro sa panalangin as top priority sa ating panalangin. And when you pray, Thy kingdom come, Your will be done on earth, we are aligning ourselves to God, to God's will and purposes. And our will be subjected to the will of the King and our Lord Jesus Christ. Okay. So, tignan ninyo mga kapatid, ito pong verse na ito. Nung dumating ang Panginoong Yesus, habang pinoproclaim niya yung gospel of the kingdom. Okay? The gospel of the kingdom. Ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. So, nakita nyo, no? Kasi iyan yung tema right from the very beginning, from Genesis hanggang New Testament. Only one theme. Okay? The restoration of the kingdom of God. At habang ang Panginoong Yesus, pinoproclaim niya yung gospel of the kingdom, nagpagaling siya ng mga may sakit, karamdaman, at ano po yung nakikita ninyo dito ito yung mga problema ng tao no? Ito yung mga sufferings, various pains, demoniacs, epileptics, paralytics, and He healed them. So ano po yung pinapakita? Yung problem ng pagbagsak ng tao, ito yung resulta, the consequences of the fall of man. Yung consequences ng paglayo ng tao sa kaharian ng Diyos beginning with Genesis. Yan po yung consequences. At magpahanggang sa atin, ngayon sa panahon natin, nakikita natin ang daming problema ng sangkatauhan. Alam nyo ba, isa lang ang kasagutan sa lahat ng problema ng ating society. At ito ay hindi po pwedeng solusyonan, hindi ito po pwedeng solusyonan ng atin pong mga politiko. Ang tanging makakasolve lamang ang tangi lang na makakasolve ng problema ng tao, war, poverty, sicknesses, diseases, di ba? Ayan yung mga problema ng natin, deprivation, hunger, greed, covetousness. Kasama naman ang pila? Walang May bayad ka sa... Pwede po bang paki-unmute po, kapatid? Kasi naka-open po yung mga microphone niyo. Naririnig po yung usapan niyo dyan. Pwede po ba? Pastor, pwede po kayo maglagay, mag-ano po ng co-host para po ano po natin yung mga nakaka-open po ng mic nila po. Sige po. Kahit ako na lang po, Pastor, gawin niyo po co-host. Ako po yung mag-ano ng mga microphone nila. Sige nga, please paki-assist na lang. Thank you. Para tuloy-tuloy yung ating discussion. Paggawa na lang po akong co-host po, Pastor. Okay. So, ito po yung agenda ng Panginoong Yesus. Itong verse na nakikita ninyo.
Ang pinapakita po ng verse dito ay si Jesus o yung paghahari ng Panginoong Yesus, ang tanging solusyon sa malalang problema ng sangkatauhan. Walang makapagsosolve ng problem ng sangkatauhan, kundi ang Panginoong Yesus lang. Kaya tinuturuan tayo sa Lord's Prayer na i-direct yung ating panalangin dito sa priority na ito, your kingdom come. I pray mga kapatid na iintindihan ninyo yung aking sinasabi. Okay? The establishment of the kingdom of Christ is the only practical solution to the whole problem and misery of our society. Sa buong mundo, walang politiko, walang forms of government na makakapag-solve dyan except Christ and His kingdom. Okay? Kaya nga makikita ninyo, mga kapatid, sa may Book of Revelation, yung Tree of Life. Oh, di ba? Nakita nyo ang Tree of Life doon lang sa Genesis, sa may paradise. At makikita nyo uli yan, no? Kaya nga ang pinapakita dito sa Book of Revelation, yung paradise restored. Pero this time, isa na siyang city. Siya yung heavenly Jerusalem. Minsan tatalakayin natin yan. Okay? So dito, makikita nyo doon sa may middle ng city, merong river of life at magkabilaan ang daming trees of life. Okay? Yung tree of life, ang dami. At sabi rito, sa may verse 1, then he showed me a river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb. And in the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month. And leaves of the tree were for the healing of the nations. Nakita ninyo, no, yung nasa nasa heart ni God eh. Yung solusyon, paano solusyonan yung problema ng society. At ang makakagamot lang yan, ito, yung leaves of the tree of life for the healing of the nations. Okay? So what does it mean? Ano ang sinasalarawan ng talatang ito? Na ang tanging solusyon, ang tanging kagalingan sa sakit ng ating society ay wala ng iba, kundi ang paghahari ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Kaya pag tayo ay nagpipray at ginawa ninyong laging top priority sa inyong prayer, Panginoong Yesus, maghari ka nawa sa aming buhay. Maghari ka sa akin, maghari ka sa aking pamilya, maghari ka sa aming church, maghari ka sa aming bansa, sa aming city, sa aming probinsya, maghari ka, Panginoong Diyos. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Yan ang top priority ng prayer before yung ating pangangailangan. Yung hingiin natin yung kanyang kalooban. Lord, ano ang kalooban mo para sa amin? Hindi, Lord, ano yung gusto ko? Kung hindi, ano ba yung gusto ng Panginoon na mangyari? Okay. Kaya nga, ngayon, ano ba yung kingdom of God? So, pinag-uusapan natin kung ano yung nature ng paghahari ng Panginoong Yesus. Sinabi rin ito ni Apostol Pablo. Sabi niya rito, for the kingdom of God is not eating and drinking. Huwag niyong aakalain na yung kingdom of God ay katulad ng mga political kingdom dito. Hindi po ganyan. Hindi po yan yung kingdom of Saudi Arabia, kingdom of America, kingdom ng Europe, hindi po ganun yan. Lahat po ng iyan ay mga sinful kingdom. Ang kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Intindihin po ninyo na maigi ang verse na ito. Yan ang totoong kailangan ng tao. Yung righteousness, yung kapayapaan, at yung kagalakan sa Espiritu Santo. Okay? Ngayon, tignan niyo po mga kapatid. Hindi ka po pwedeng mag-shortcut. Hindi po pwede na ang gusto mo lang sa Diyos, sa kanyang kaharian ay yung peace and joy.
apart from righteousness. Hindi po. Walang totoong peace at joy apart from God's righteousness. Mauuna muna sa programa ng Panginoon yung righteousness. Hindi niyo napansin mga kapatid, ang unang-unang ginawa ni Christ sa atin sa justification ay nai-impute yung righteousness niya sa atin. Kasi iyon yung starting point natin. Yung patawarin tayo sa ating mga kasalanan, and God declared us righteous through Christ. Doon muna mag-start. And then, tignan po ninyo yung mga sequence ng ginawa ng Diyos, ha? Paano tayo napabilang sa kingdom of God. Hindi ba tayo muna ay na-regenerate? Tayo ay na-born again? Alam niyo po ba paano tayo na-born again? Di ba? Sinabi yan sa may John chapter 3, na except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos unless ikaw ay ma-born again or ma-regenerate. Ibig sabihin, ito ay trabaho ng banal na espiritu. Kung tayo ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos, babaguhin niya tayo, ipagkakaloob niya yung Holy Spirit sa atin, ikikwiken niya yung patay nating espiritu upang matuto tayong mag-respond kay God, matuto tayong manalig kay Christ sa kanyang mga salita, yung panaligan mo, yung ebanghelyo, yung makita mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, iyan po ay trabaho ng Holy Spirit. He quickened us and gave us faith so that matanggap natin yung gift of righteousness ng Panginoong Yesus through faith. Okay? At pagkatapos nun, ano yung ginawa ng Panginoong Yesus? Ibinigay sa atin ng Holy Spirit. For what purpose? Hindi lamang po para sa para mag-speaking tongues tayo. Hindi lang po ganun 'yon. Ayun kasi ng problema ngayon nilimit yung work ng Holy Spirit sa mga manifestations. Mga kapatid, ang primary role ng Holy Spirit is sanctification. Alam niyo po ba kung ano yung sanctification? Yung papabanalin tayo. Ibig sabihin kasi tayo mga kapatid, itong ating katawan, nasanay ito sa paghabi ng kasalanan. Kaya ibinigay ang Holy Spirit para tulungan ang katawan natin na makalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Mai-align yung ating sinful will sa will ng Panginoon. Trabaho po ng Holy Spirit yan. Trabaho ng Holy Spirit, palalabasin niya sa atin, nagkatrabaho ang Holy Spirit sa atin, palalabasin niya yung bunga ng Espiritu na tinatawag sa may Galatians chapter 5. Love, joy, peace, di ba? Yan, no? Love, joy, peace. Yan, no? Nakita nyo? Di ba? Na lumabas lamang yung peace and joy at marami pang iba, long sufferings, di ba? Faithfulness, lahat yan, lalabas yan sa tulong dahil sa trabaho ng Holy Spirit within us. Pero nag-start tayo sa righteousness ng Panginoong Yesus. Tapos ibinigay sa atin ang law. No? Ano ang purpose ng law? Ang law hindi siya nakapagliligtas. Pero sa law, makikita mo yung perfect will ng Diyos, yung character ng Diyos. Alam niyo ba yan ang law? May mga Kristiyano na galit sila sa law. Wala na daw law ngayon. Mga kapatid, hindi mo lang naintindihan marahil. Ang law ng Panginoon ay banal. Sabi nga ni King David, "O Lord, how I love your law." Okay? Ang law kasi ng Panginoon, pag binabasa mo yung law ng Panginoon, ang nakikita mo dyan yung karakter ng Diyos. Sino ang Diyos natin? Okay? At yung karakter na yun ng Diyos ay sa pamamagitan ng ang Holy Spirit, sabi sa mga prophecy sa Old Testament, pag dumating daw ang Holy Spirit sa atin, tutulungan niya itong sinful body natin na tayo ay makapag-obey, makasunod sa mga kautusan ng Panginoong Yesus kasi hindi natin kaya. So, yun po yung mga sequence nung dumating yung salvation sa atin. Nung nag-start, bago tayo makapasok sa Kingdom of God, dumating muna ang Holy Spirit na ikwikan niya tayo, tinuruan tayong manalig sa Panginoong Yesus, and then pinatawad yung ating kasalanan, tapos niredeem tayo sa ating lawlessness, pinagkalooban tayo ng righteousness, and then binigay ang Holy Spirit para tayo ay makapag-obey sa kalooban ng Panginoon, para maintindihan natin ang kahalagahan ng law,
So yun po yung ano. And then, ang ultimate role ng Holy Spirit ngayon, mga kapatid, sanctification. Itong katawan na nasanay sa kasalanan, i-align to be conformed to the image of the beloved Son, our Lord Jesus Christ. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya never na ililimit mo ang work ng Holy Spirit sa speaking tongues lang. Yan ay malaking error. Okay? Nagaya na nangyayari ngayon, rampant ito sa marami mga churches. Ang primary, uulitin ko, the primary purpose of the coming of the Holy Spirit is sanctification. Basahin ninyo ang inyong Biblia. Okay? And then, saka lamang lalabas ito. Peace, joy, basahin ninyo yung Galatians chapter 5 at makikita ninyo doon kung ano pa yung mga trabaho ng Holy Spirit. So ito yung kailangan natin, mga kapatid. Kaya there is no, tatandaan ninyo, there is no peace for the wicked. Bakit kailangan ang righteousness? Bakit siya ang dapat mauna? Hindi po pwedeng mauna yung peace and joy. Pag nauna yung peace and joy without the righteousness, that is a false peace. That is a false joy. Kasi mauna talaga dapat ang righteousness. Okay? At saka susunod yung mga bagay na ito. Okay. So, tatandaan natin, gaya ng sinasabi sa scriptures, there is no peace for the wicked. Kung walang peace, wala ring joy. Sunod-sunod yan eh. Kapayapaan. Naging payapa tayo sa Diyos. Kaya tayo ay naging payapa rin sa ating kapwa. At tayo naging payapa sa buong paligid because of the peace of Christ. It is the effect of the rule of Christ. Nakita ninyo doon sa may Isaiah chapter 9, He is the Prince of Peace. And His government shall be upon His shoulder. Okay? The government of peace. The increase of righteousness and justice. Yan ang paghahari ng Panginoong Hesus. Okay? So, hindi lamang po yung Christmas message ng Isaiah 9. It is the reality of the kingdom of our Lord Jesus Christ. Okay? So, ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay gagawin ng Holy Spirit sa atin sa lahat ng mga redeemed. At ito po ang nature ng Kingdom of God. Kaya don't think na ang Kingdom of God is like a political realm. No, hindi po yan. Okay? Kaya sabi nga po sa Luke chapter 17, nung kini-question ng mga Pharisees si Jesus Christ, now when having questioned by the Pharisees as to when the Kingdom of God was coming, He answered them and said, the kingdom of God is not coming with signs to be observed. Kasi hindi mo ito makikita. It is not a physical realm. Okay? Nor will they say, look, here it is, or there it is. For behold, the kingdom of God is in your midst. So, ano pong ibig sabihin? Ang kingdom ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi po siya na-observe through watching or waiting externally, but it begins in the hearts of every redeemed, of every believer. At namamanifest ang kapangyarihan nito sa ating buhay in every aspect of life and thought. Tulad ng binigay sa atin ng Panginoon na parable, yung parable of the mustard seed, na ito ay bagamat napakaliit, pag ito ay tumubo, hindi mo napapansin, siya na pala yung pinakamalaki na halaman sa buong garden. Okay? So, ganon ang kingdom of God. Mag-i-increase ang kingdom of God, it seems irrelevant. It seems sa ngayon insignificant sa mata ng mga tao. It doesn't matter. Kasi the zeal of God will accomplish this. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, ang knowledge of God ay mag-increase as the water covers the sea. And the seal of the Lord will accomplish this. Kaya, ganun po, ang history natin, mga kapatid, ay papunta sa consummation nun. Okay? Ang history, wala po siyang sariling direction. O wala siyang sariling isip na pupunta siya kung saan niya gusto. Ang history ng mankind, mula pa nung una, mula pa sa may Genesis, isa lang ang patutunguhan niya. Papunta siya doon sa
predestined na purpose ng Panginoon. Sa restoration of all things, doon papunta ang history. The establishment of the kingdom of God. Ngayon, kung nakikita ninyo yung mga kingdom ng mga tao sa buong mundo, sinishake ni God. Yung nakikita nyo mga digmaan, lahat ng mga economic, war, famine, o ano pa mga kaguluhan, lahat ng iyon, sabi po doon sa epistles, ay shakening. Niyayanig ng Panginoon, sa Hebrews, makikita nyo ito, niyayanig ng Panginoon ang lahat ng kingdoms of men, so that in the end, isa na lamang ang maiiwan, yung unshakable kingdom of our Lord Jesus Christ. That's the reason why iyan ang nais ng Diyos sa ating panalangin. Maging top priority ng ating prayer. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi yung, Lord, let my will be done. Hindi po ganun yun. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay? So, nakita naman po natin itong verse na to. Tinalakay na po natin to kanina. Ito po yung regeneration o yung tinatawag nating born again. Hindi tayo makakapasok sa kingdom of God unless na tayo ay magtrabaho ang Holy Spirit sa atin. Okay? Sa Galatians chapter 5 verse 5:22 to 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat ng ito ay katangian ng Diyos. Lahat ng ito ay character of God na nais ng Diyos na lumabas sa atin. Kaya merong law. Iyan yung content ng law. Ang law kasi, tuturuan niya itong sinful body na ito na mag-refrain from doing evil. Diba? Kunyari, thou shall not commit adultery. Yung laman mo, gusto yung adultery. So, tuturuan ka ng law na isubdue ito, ipailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Para lilitaw yung godly character, yung character ng ating Diyos. Ama. Okay? So, then magpatapos na po tayo. Sabi po rito, sa may verse na to, lift up your hands, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of Glory may come in. Ang tanong dito, who is the King of Glory? Kayo mga kapatid, anong sagot ninyo? Of course, wala nang iba kundi ang Panginoong Yesus. The Lord is strong and mighty, the Lord mighty in battle. Who is the King of Glory? The Lord of hosts. He is the King of Glory. So sa Old Testament, hindi pa siya revealed, but now, revealed na sa atin kung sino yung King of Glory. Dito pinapakita si Christ as the victor one, the victorious one, the victor. Okay? Kaya nga mga kapatid, tayo, kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa kingdom, kailangan mo munang mag-submit sa king of that kingdom. Sa kingdom, hindi po pwedeng walang king. Okay? Kung walang king, walang kingdom. Ganun lang po kasimple ang analogy po dyan. So, pag dumating ang Panginoong Yesus sa buhay natin, darating yung kanyang kingdom sa ating buhay din. At lahat ng benefits of that kingdom ay kakamtan natin. Ngayon, kung gusto mo lamang ng kingdom, pero ayaw mo, gusto mo yung benefits ng kingdom, pero ayaw mo sa king, then malaking problema mo, kapatid. Okay? So you cannot separate it. Okay? Kaya nga meron pong challenges. Ang Panginoong Yesus, kung napansin ninyo, paano siya magsalita? Sabing ganon, no one can serve two masters. Either you will hate one or love the other. Okay. So another verse sa may Luke chapter 14. If anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. And another verse, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and children, brother and sister, yes, even his own life cannot be my disciple.
So lahat ng ito ay challenges ng Panginoong Yesus kung sino yung pagkakilala sa kanyang lordship. Pag sinabi mong, Lord, you are my Lord, you are my King. Okay? Hindi lang po siya Savior. He is both Lord and Savior. Okay? So, last 2 slides na lang po tayo. So, ito po yung makikita ninyo sa context ng Bible paulit-ulit na kung paano yung kalooban ng Panginoon ay vital sa ating buhay. Okay. So, dito tayo magwawakas. Prayer is not a way to get God. Okay. Prayer is not a way for you to get God to do what you want. Okay? Prayer is a way for you to become an instrument for God to do what He wants. Hindi yung gusto mo, kundi kung ano yung gusto ng ating Diyos. Kaya nga yung tema, your will be done on earth as it is in heaven. Okay? Uulitin ko, prayer is not a way. Kasi ito yung common thinking about prayer. Kaya siya lalapit sa Diyos dahil hawak-hawak niya yung listahan ng kanyang mga hihingiin sa Diyos. Parang shopping list. So, hindi po ganun ang prayer. Prayer is not always a way to get God to do what you want. Instead, it is a way for us to become an instrument for God to do His will. Okay? So, kinakailangan mga kapatid, mai-align sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, yung lahat ng ating kagustuhan. Nang sa ganoon ay walang hindrance sa ating mga panalangin. So dito po tayo nagtatapos. Hinihiling ko po ang lahat na yumuko at tayo po ay manalangin. Okay? Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na kami ay binigyan mo ng pagkakataon upang kami ay magkatipon-tipon sa isang layunin na mag-aral ng iyong mga salita upang ikaw ay aming makilala ng lubusan at maitalaga namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyong kapangyarihan. Lord, we thank you for your word tonight. Thank you sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sinasamba ka po namin, Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus sa tagapagligtas. Amen. Pwede po mag-request, paki-open po lahat ng camera. Sige po, mag-picture taking lang po tayo sa gilid. Yan po, meron po tayong 25 participants. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Sige po, mag-picture taking lang po tayo. Yan. Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo mag-question and answer. Okay. So, yung iba nahiya. Yan. Okay, so, smile. Okay, so purihin po ang Panginoon. Pwede na po natin i-close yung ating camera at pwede na po tayo magdumako sa question and answer. Amen. Thank you, Lord, sa powerful message na ibinabasa sa atin ng Panginoon. Na-encourage ko po ang bawat isa na magtanong kay Pastor. Isang pribileyo po para magkaroon po tayo ng kaliwanagan. Lalo na po na nagbabasa po tayo ng ating Biblia. May mga alam ko po na may mga katanungan po tayo sa ating mga sarili kung ano po ang ibig sabihin. Welcome po ang magtanong kay Pastor kahit wala po dun sa topic po natin at sa pamagitan ng Pastor ay masasagot po. Amen. Sino po? Welcome po ang magtatanong. Pastor, bago po magtanong, meron po kayong dadagdag, Pastor Art? Sino po ba yung mga pastor dito? Si Pastor Art, si Pastor Rowen, sino pa po ba yung mga pastor dito? Magandang gabi, nasa biyahe po ako, nasa bus. Okay lang po. Okay lang po. Sige po, yung iba po. Maganda po yung turo, Pastor. Kasi pagamat maulan dito, galing kayo Batangas. Sa biyahe kami. Tama ko yun, yung mga dakito, dapat talagang ibang business year. Yung mga iba't ibang klase ito na kalahati sa Biblia, kalahati sa kanya po, may
merong libadura. Iwas talaga naman, totoo yun, ina Matthew, no? Iwas talaga, nagbabago ang Panginoon. Maliban na kasiyahan tayo at samahan ng Panginoon ng kanyang Espiritu, ay mababago, hindi tayo makakaunawa. That's why, hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Yung talaga dapat, ang sunod. Kaya sinabi ng Panginoon yung nakapako siya sa krus. O bago siya ipako sa krus. Not my will, but your will be done on you. Yung kalooban mo pa rin ang masusunod. Kana hindi po mangyari sa inyo ito. Panginoon, sinaway niya. Ang Diablo matalino rin, alam niya na ang mangyayari pagka tuloy ng Panginoon at ng tao ang kabutihan, talo siya. Talaga naman talo na siya. Ano naman yung talo na siya? Kaya naghahanap lang siya na maladaya sa lupa. Kaya mag-ingat tayo. Ingat tayo sa mga turo ng Diyos na kaligtasan at kapangyarihan ng Diyos. Nawag naman tayong lahat sa dahil sa kabutihan ng Diyos. Siya pa rin ang gagawa ng lahat ng bagay, manalig lang tayo kung tayo bumitaw. Salamat po. Amen. Purihin ng Panginoon. Okay. Lord, God bless you. Thank you po. Si Kuya Jericho from Ireland, Dublin. Tama ba? Dublin ba, Kuya Jericho? Yes po. Oh, baka may gusto kang i-share. So si Pastor Rowen. Pwede po kayo mag-open ng mga questions. Good evening po. Good evening naman. Wala po akong tanong, Pastor. Wala okay po. lang, okay Pastor, lang. pan lang po. Sobrang naliwanagan lang. Kasi sa tagal ko na rin pong nagpe-pray, bihira ko rin pong nababanggit po ito. Kaya salamat po, Pastor Jess. Amen. Purihin ng Yan Panginoon. lang po, Pastor. Okay, thank you po. Pwede po magtanong yung iba kahit hindi po related sa topic natin. Okay lang po para tayo pong lahat ilalago sa pananampalataya. Amen. Praise God. Praise God. Magandang gabi, Pastor Jess. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat na nandito sa Zoom. Praise God. Purihin ng Diyos. Anyway, sorry, late po ako. Kararating ko lang galing sa trabaho. Pero nakakahabol ako kahit papaano ng kaunti. No? Praise God. Hallelujah. Salamat, Pastor Jess. No? Ito po, Pastor Jess, naabutan ko kanina. Sabi mo na lahat ng ating gagawin ay mas mabuting naka-align, no, sa Panginoon. Praise God, no? So, sabi doon sa Romans 14, pinupost mo kanina, naabutan ko, Romans chapter 14 to 17, verse 17, sabi dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay. Amen, praise God. Magandang relasyon sa isa't isa at kagalakan higit sa lahat, at kagalakan na mula sa banal na espiritu. Praise God, no? So ito yung tanong ko, Pastor Jess. Paano natin maibigay ang best sa Panginoon? Praise God. Ayun yung tanong ko, Pastor Jess. Paano natin maibigay ang best sa Panginoon? Praise God, purihin ng Diyos. Salamat kapatid sa iyong Actually, nakita naman po natin dun sa Romans chapter 8. Isa sa mga purpose ng Holy Spirit ay yung tulungan tayo sa ating kahinaan. Ang Diyos alam niya na we are very weak. Bagamat may mga pagnanasa tayo na maibigay natin yung the best para sa Panginoon,
pero yung ating sarili. Nakita niyo yung discussion sa Romans chapter 7, si Apostle Paul po mismo, no, testimony niya. Gusto ko sa isip niya, gusto niya ito yung gusto niya dapat na gawin eh. Kaya lang dahil sa merong nag-ooperate sa katawan niya na ibang law, yung tinatawag na law of sin and death, yun yung parang nag-oppose sa loob niya para wag niyang magawa yung nasa isip niya na tama niyang gawin. So, kaya nga ang huling tanong doon ni Apostol Pablo sa huling talata ng Romans chapter 7, sabi niya, sino makakapagligtas sa akin sa yung ganitong sa miserable na condition ko? Tapos sa bandang huli sinabi niya, thanks be to the Lord Jesus Christ. So nakita nyo, no, na ang tao, sabi doon sa Romans chapter 8, nung tayo wala pa sa Panginoon, ito yung ating kalagayan. We are unable to submit ourselves to the will of God. We cannot. Hindi natin kaya. Bukod sa ayaw nating mag-submit, bukod sa tayo ay hostile toward the law of God, we are not able, hindi natin kaya. So nakikita mo ngayon doon mga kapatid, lahat ng ating kinikilusan ngayon, kung bakit man tayo nanampalataya, bakit man natin naunawaan ng kalooban ng Panginoon, bakit man tayo nakakasunod, it is because of the work of the Holy Spirit in us. Nagagawa lang natin ang the best para sa Panginoon, not by our own strength, so that no one should boast. Tama, kapatid? Kasi ang Panginoon ang tumutulong sa atin. Ang gagawin lang natin, i-desire natin, ipanalangin natin sa Panginoon, Lord, bilang pagtupad ko sa kayong kalooban na gawin yung kung ano yung nais mo dito sa lupa gaya ng sa langit, tulungan mo ako. Ako, kapatid, ganun ako manalangin eh. Pag meron akong gustong gawin para sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Inaamin ko yung kahinaan ko. Lord, gusto kitang parangalan. Kasi alam nyo ba, kapatid, ang pinaka, the highest, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Uulitin ko, ito yung pinaka-chief end ng tao. The highest goal ng tao is to glorify God and to enjoy Him forever. Pero hindi mo ito magagawa, kapatid, without the help of the Holy Spirit. Okay, uulitin ko. Napakaganda, kapatid, ng iyong adhikain na gusto mong mag-glorify si God. Yun, actually, yun yung, doon papunta yung iyong tanong. Paano ko maibibigay ang the best ko para mag-glorify ko si God? Okay? Pero yun po yung pinakamagandang sagot doon. Sa tulong ng Espiritu Santo, sapagkat tayo by ourselves, we are incomplete, we are insufficient, and we express our need for God. We need God every moment, every single moment of our lives so that tayo ay makapag-comply sa kanyang kalooban ng pleasing sa Panginoon. So, yun yung minsan na, ito yung part na minsan na hindi natin nakikita doon sa mga angel ng scriptures. Pag may dinidiman si God, kunyari, be holy for I am holy, be perfect as your heavenly Father is perfect, be fruitful, ganon. Minsan nakala natin, effort lang natin yon. Pero kung susuriin mo ng maigi, ang tao, by himself, because siya ay nasa fallen state, he is not able without the help of the Holy Spirit. Kaya nga sinabi ni Christ, without me, you can do nothing. Okay? Kaya kapatid, ang payo ko sa iyo, maganda yung desire mo. Gusto mong ibigay yung the best mo para sa kay God. Pero mangyayari lang yan, hingiin mo sa Diyos yung lakas para magawa mo yan. Kasi by ourselves, we cannot do it. Okay? Nakatulong ba sa iyo, kapatid? Ay, sorry, nakamute. Maraming salamat, Pastor Jess. Maraming salamat. So, talagang kailangan na naunawaan ko yung sinasabi mo na huwag nating ipilit yung para bang mali na akala nating maging tama, no? Parang nakikita ko yun na huwag mong ipilit kasi hindi talaga pwede na kung ikaw isang mananampalataya at hindi ka nakaka-align sa
sa Panginoon lahat ng ginagawa mo, no? At iniisip mo yung ginagawa mong nakikitang ano man tawag doon na mali ay iniisip mong tama, no? So mahirap, no? Mahirap pala. Kailangan talagang magkaroon tayo ng totoong koneksyon sa Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Salamat po, Pastor Jess. Maraming salamat po. Thank you, sir, Purihin ang Diyos. kapatid. O yung iba naman po, open po. Magtanong po kayo, anything. Sige po. Huwag po kayo Pastor, mahiya, may wala tanong- pong bayad. Ako po, Pastor, may tanong po ako. Bumabalik po ako magbasa muli mula sa Genesis po. May katanungan po sa isip ko. Nung ginunaw po ng Panginoon Diyos ang ano po, ginunaw niya po ang sanlibutan, ginunaw niya po. 'Di ba si Noah po ang naging matiwid sa paningin ng Panginoon, ang kanyang si Noah po, ang kanyang pamilya. Saan po nanggaling? Bakit po may nag-ugat na lang po na naging masama po ang isang tao po, ang mga tao po? Saan po Ah. nanggaling po yun? Yung kasamaan. Kasi ang tao, no, yun ay isa lamang yun na testimony. Na hanggat ang tao, nandoon siya sa katawan ni Adan. Kasi itong katawan natin, kapatid, ay katawan ito ni Adan. Talagang destined ito for destruction. Wala na talagang remedy ito. Wala na itong lunas eh. Talagang ang sakit ng itong katawan na minana natin kay Adan is yung beyond cure. Kaya ang solusyon ng Panginoong Hesus, 'di ba, ang solusyon ng gospel na ipinangako sa atin, hindi yung ire-repair ito eh. Hindi ito ire-repair, bibigyan tayo ng bagong katawan. Kaya nga iyon yung purpose bakit dumating ang Panginoong Hesus as the last Adam. Para hindi lamang para ituwid yung error ng unang Adan, kung hindi para ipakita na yung unang Adan ay galing sa lupa at yung huling Adan galing sa langit. Na kung papaanong tayo ay may kaugnayan kay Adan, minana natin yung katawan niya na makasalanan, mamanahin din natin kay Christ, kasi identified din tayo kay Christ as the last Adam, mamanahin natin yung katawan ng panlangit na hindi na magkakasala. Okay? So kahit na ilang distraction ang dumating, kunyari nung panahon ni Noah, panahon ni Lot, panahon ni ganito na lahat ng mga judgment mangyayari, paulit-ulit man yan, patuloy pa rin na uusbong yung alam mo ba yung damo? Magandang symbol kasi ng kasalanan yan eh. Tignan nyo ang damo, ang mystery ng damo. Hindi mo naman inaalagaan yan eh. Tubo ng tubo. Hindi mo naman yan nilalagyan ng fertilizer. Hindi mo naman yan dinidiligan. Actually, exposed ka siya sa init ng araw eh. Pero buhay na buhay siya. Tubo siya ng tubo kahit bunutin mo siya by roots. Diba? Maya-maya, mga ilang panahon lang, tutubo na uli siya. Samantala yung totoong halaman, hirap na hirap kang palaguin. Didiligan mo pa, babantayan mo pa siya. Talagang ang daming mga kalaban, andyan yung mga uod, yung mga ibang mga peste, ang daming mga kalaban yung araw, kalaban yung sobrahan ng tubig. Samantala ang damo tubo ng tubo. Ganyan yung kasalanan sa ating katauhan. Talagang talagang sabi nga ni Apostol Pablo, sold out to bondage to sin. Iyan yung description nitong katawan ni Adan sa atin. Sold out to bondage to sin. Talagang kaya nga yung parable ng Panginoong Hesus, sabi niya na walang nagtatagpi ng bagong patch sa lumang kasuotan. Kasi uurong yun eh. Wawasakin nga yung lumang kasuotan. At sa isang parable naman, walang naglalagay ng bagong alak sa lumang wineskin. Kasi magbe-burst iyon sa tapang ng bagong wine. Yun po ay pinipicture ng pangako ng kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Kasi tayo, ang destiny natin is glory. Hindi kayang i-contain yung glory, yung heavenly glory sa katawan ito ni Adan. It will burst. Okay? Hindi siya compatible.
tayo ay destined for glory. Kaya ang pangako ng Panginoon, bagong katawan. Kinakailangan muna itong katawan na ito, mamamatay siya. It is destined to die. Kasi pag hindi daw namatay, hindi tutubo yung life. Tama naman yung binhi na binigay ng Panginoon na parable eh. Unless a kernel wheat falls and die, hindi siya mag-spray ng buhay. So yun kapatid, no? Yung account ng pagkagunaw ng panahon nila Noah ay isa lamang yun na testimony ng kung gaano katindi yung kasalanan na kinahulugan nitong ating katawang panglupa. Sana nakatulong sa iyo, kapatid. Thank you po, Pastor. Pastor, follow-up question po. Biblical po ba na mararanasan ang Panginoon Diyos ay nais tayong pagpalain sa lahat ng aspeto ng buhay natin? Gaya na nasa langit dito sa lupa po. May mga teachings po o preachings po na ang ang nais ng Panginoon na pagpalain tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Anong klaseng pagpapala po yung biblical ways po na mararanasan po? Yun yung isang problem natin, kapatid eh. Yun yung isang problem natin eh. Meron tayong maling notion about blessing. Kung babasahin mo ang Bible, merong talagang tayo ay destined, no? Tayong mga hinirang ng Panginoon, talagang destined tayo sa blessing. Actually, napakalawak na paksayan yung blessing na yan. Tayo lang kasi, alam nyo ba, ang ating isip kasi yung ating pagkakaunawa sa blessings, nakalimit lang sa minsan, kadalasan material blessing lang eh. Hindi mo nakikita yung blessing na pinatawad yung kasalanan mo. Hindi mo nakikita na ikaw na blessing yung inadapt ka ng Panginoong Hesus sa kanyang pamilya. Hindi natin nakikita na blessing yung ibang mga ganito. Nakatingin lang tayo sa material blessings o sa ibang mga blessing. Kunyari, ganito. At ang blessing na yun ay napakalawak hanggang doon sa may eternity. Malawak itong paksa ng blessing. Ngayon, mga kapatid, kung titignan mo naman ang principle ng blessing, actually, ito ay merong principle sa may Bible. May principle ang blessing. Kaya nga, meron din sa Deuteronomy chapter 28, yung principle ng blessing and curse. Minsan, alam lang natin yung blessing, pero hindi natin alam yung principle ng curse, no? Meron tayong misconception sa mga bagay na ito. Kaya, totoo naman na, na tayo ay destined na blessing. Pero minsan, ang blessing ng Panginoon ay papaano, kunyari, tayo kasi ganito, no? How do we define blessing? Kunyari, pag nag-pray ka kay God, Lord, sana ito yung mapangasawa ko. Di ba? Tapos, hindi ka tinugon ng Panginoon. Hindi masama ang loob mo, parang binigo ka ni God na hindi mo na pangasawa yung tao na gusto mo. Pero hindi mo pala nakikita na yung sagot niya na no ay blessing para sa'yo. In what sense? Kasi pag napangasawa mo pala yun, malaking problema pala. habang buhay mong papasanin, yung problema na yon pag siya yung napangasawa mo. Di ba? Parang ganun, something like that. Merong mga tinatawag na blessings in disguise na sa terminology nga natin, meron tayong ganun eh. Tatandaan natin, totoo na tayo ay we are destined for blessing. Pero si God ang nagde-define ng kung ano yung blessing na yon. Pangalawa, wag nating i-limit yung blessing doon sa material things. O doon lang sa mga bagay na gusto mo. Kasi yung mind ni God, yung blessings na sa mind ni God ay napakalawak. Hanggang eternity yan. Kaya hindi natin po pwedeng i-contain na porke si God hindi niya binigay yung ilang mga bagay na ganito, magtatampo na tayo sa Panginoon, sabihin natin na si God hindi niya binigay yung yung gusto kong panalangin. Nagkakamali tayo. Kasama sa ang discipline, kasama sa blessing ng Diyos 'yan. Actually, alam niyo ba ang rebuke kasama sa blessing ng Diyos? Basahin niyo ang Bible. Kasi ang rebuke pala si God nagpapadala ng emissary para sawayin tayo, para ma-correct tayo, para mailayo tayo sa kapahamakan. Yung mailigtas ka sa kapahamakan is a blessing. Pero hindi natin nakikita na blessing yon. So maraming ganong aspeto. Kaya ngayon salitang blessing, malawak yan.
Tayo lang kasi limited lang yung mind natin sa certain blessings na alam natin. Okay? Sana kapatid nakatulong yung kahit na kaunti. Si Brother Julius nakataas ng kamay. Brother. Okay po ba yung Sister Joy? Amen po, Pastor. Thank you po. Si Brother Julius nakataas ng kamay kanina eh. Sige po. Sige ako na po. Praise and thank God sa message niyo po. Ang dami ko nalaman. Actually, hindi sana sabihin ko. Matthew 6:5-14. Sige, dalawa lang naman po ang tanong ko. Kasi tanong ko namang atheist eh. Talagang mahilig lang akong magtanong ng mga atheist questions eh. Bakit po ba may mga abnormal na tao? And then my second question, ano po ba ang manifestation ng Holy Spirit? What is the nature of the Holy Spirit? Yun lang po, Pastor. Thank you so much. Bakit may mga ano yung una mong tanong? Bakit may mga... My first question, bakit may mga abnormal na tao? Oo. So, Yun po. alam nyo mga kapatid, lahat ng ito, hindi lang yung abnormalities, lahat ng defects, lahat ng difficulties, lahat ng sicknesses and diseases, lahat ng chaos na nakikita mo sa buong paligid, hindi lang yung abnormalities. Lahat ng ito ay result ng fall of man sa kasalanan. At itong fall na ito, kapatid, hindi siya habang buhay. Ibig sabihin, this is only temporal. Sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, maitatama na lahat ng error na ito. Yun yung sagot doon sa una mong tanong. Okay ba yung kapatid? Napo. Oo. Thank you po. Thank you po, So yung Pastor. ikalawa mong tanong, Yung nature po ng Holy Spirit. Ano po ang kanyang characteristic? of course, ang characteristic ng ang Holy Spirit, siya yung third person of the Trinity God. Siya yung silent person. Ang kanyang pinaka-nature is sanctifier. Kaya nga Holy Spirit. Ang trabaho niya ay tulungan tayo na makasalanan na maging holy. Kaya nga siya Holy Spirit. Sanctifier. Kaya nga isang malaking pagkakamali na yung akalain natin ng Holy Spirit, ang kanyang primary role ay para lamang mag-speaking tongues ka. Malaking pagkakamali yun. Walang basis yun sa may Bible. Okay? Yung mga speaking tongues, nangyayari yun. Especially doon sa scriptures, especially nung inaugurations ng church, sa pag-establish ng church ng Panginoon. Ngayon, pero makikita natin sa lahat ng teachings ni Apostle Paul, ang pinaka-main role ng Holy Spirit is to conform our sinful body into doon sa may image ng Panginoong Yesus. To prepare us for glory. Yan kaya mahalaga yung trabaho. Kasi ganito yan kapatid, ang unang ginawa ng Panginoon sa atin ay justification. Yung pinatawad yung ating kasalanan. The second phase is sanctification. Matapos kung mapawalang sala, ibinigay ang Holy Spirit para tulungan ang katawang ito na mai-align sa kalooban ng Diyos, mai-conform into the image of Christ, so that sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, we will receive yung eternal glory na ipinangako ng Diyos. At yung glory na yan is the eternal inheritance of every saint. Okay ba yung kapatid? Apo. Kuha na po. Thank you po. Glory to God in the highest po. Okay. Sige po. May time pa po tayo para po sa Huwag po kayo mahiya. Pwede po kayo magtanong. Nakakatulong po ba sa inyo? Kayo po ba ay natutulungan para lumago sa inyong pananalig sa Panginoon? Maitama Amen. yung mga... Amen po, Sige po. Pastor. Malinaw po. Thank you po. Apo, Pastor, ako po, una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pangalawa po kayo na ginawang instrumento sa amin kung paano po makilala na po, paano po yung
pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano na tagasunod ng Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa buhay mo po na kumbaga yung pong mga prayers po na nais ko pa pong matutunan. Marami akong matutunan at makilala po ang Panginoon. Ito nga po, at ako'y din ako ng Panginoon sa ganitong gawain sa pamagitan po ng mga kapatiran din po natin. Kaya, ang sa akin po, Pastor, marami na po ako na ah, naranasan kung paano po ang kabutihan ng Panginoon. At kumbaga po, nag-remind lang po sa akin na kung paano po yung panalangin ko noon. Kala ko po yung panalangin na yun is simple lang or yung parang nasambit lang ng bibig ko, pero napakahalaga po pala. Nagbigay po ng kahalagan. Ngayon po nakarinig po kami sa inyo. Ngayon nga po yung sinasabi ko po noon na yung panalangin ko noon po na yun na that time po kasi talaga, Pastor, is ano na po, weak na po talaga yung katawan ko. Yung po bang, yung po bang sabihin ng doktor na hanggang ganun ka na lang. Pero Lord to God po talaga, yung um, nag-remind po sa akin yung mga panalangin ko. Sabi ko, yun nga po, nanalig ako na may Diyos. Nanalig po ako na pagagalingin ako ng Diyos. At saka, kahit yung naririnig ko nga po noon na, yung sinabi nga po sa akin is 20% lang po yung naliligtas sa ganun sitwasyon na karamdaman. Pero dahil po ako pinanalig sa Panginoon na sabi ko po is, wala po akong magagawa kung ganun. Pero kung ako po yung tatanungin niyo kung maaari pa nang pahabaan niyo po yung buhay ko, ano man pong mga dadaanan ko pa po ng mga mahirap, kumbaga, titiisin ko. Basta gusto ko lang po mapahaba pa yung buhay ko o yung maranasan ka. At pangalawa po yung anak ko that time. So, sis tuyang pa lang po noon. Kailangan po hiniling ko po kay Lord na mapalaki ko siya na sa katabi ko at mapakilala ko kayo at maging mabuting bata at magkaroon ng takot sa iyo. Yun po, naalala ko po lahat po ng mga panalangin ko. Ano po talaga pala yung time na yun na pananampalataya ako sa Panginoon ay talaga pong baga ni-remind po sa akin ngayon at nagpapasalamat po kay Lord lahat po ng mga panalangin ko noon yun po na yung paghingi ko ay ngayon po ay naranasan ko na po yung pagpapagaling ni Lord at yun po ang ganda po pala yung lalo na po sa pananalangin, hindi yung laging pansarili po natin, no? Yun nga po yung sinasabi niya, the very important na panalangin, yung pong your kingdom come, your will be done. Yung isa po yung pag po talaga pala, yun nga po yung pagsuko, pag po pala yung karagdagang na kaalaman din po na magbigay, your will be done. Kumbaga, susunod ka po to sa ano po ng Panginoon. Hindi yung lagi ikaw nang hiningi ng hingi, yung pabor lang para sa iyo ang hinihingi mo. Pagpus yung maghari ka at magamit ka dito sa libutan upang magpatotoo na rin po sa kabutihan ng Panginoon at may share po sa ating mga kapatid kung paano po kabuti ang Panginoon. At hindi po yung parang naranasan mo lang na parang panaginip na parang wala lang. Pero salamat po sa Panginoon, pinag-unawa niya. Through your message po, Pastor, sa mga lahat po ng mga narinig natin sa inyo po na talagang napakalinaw po at naging kalinawan po lahat po ng mga hindi ko po na uunawaan noon. At salamat at purihin po, Panginoon, sa buhay mo po, Pastor Jess. God bless you po. Thank you po. Thank you po. God bless po, kapatid. Si Brother James, nakataas ang kamay. Brother James. Brother James. Si Brother James, nakataas ang kamay. Okay. So, wala yata si Brother James. Baka meron pa pong gusto magtanong. Okay lang po. Si Sister Eden. Esther Eden, baka may gusto kang tanong. Hello po, good evening, Pastor. Actually, late po akong naka-join, nakalimutan ko yung time. Okay Kasi lang. may ano pa po ako. Sayang hindi ko na ano yung explanation on yung
your will be done, ganon. Hopefully maano ko pa one time. Sige po. Ano na lang po siguro, ano po yung pinaka ano nun? Kasi sorry po, hindi ko napakinggan kanina yung manalangin ng your will be done, not my will, but your will be done. Kasi base po sa napapakinggan ko kanina pa, nung naka-join na ako, pag nananalangin, usually yung mga Christian, ang alam is, pag nananalangin talaga tayo, ay yung parang palaging yung gusto natin, Lord, pahingin noon, pahingin ito, ganoon. So, ano po yung pinaka-gist na na-share po ninyo? Anyway, kapatid, naka-record ito eh. I-send ko sa iyo yung recording. Okay. I-upload ko to sa YouTube, tapos i-share ko sa sa iyo para mapanood mo ng buo. Okay, sige po. Okay. Okay, thank you, kapatid. Si Brother James, nakataas ang kamay, oh. Brother James, nandiyan ka na po? Wala pa rin si Brother James. Okay, so iba po. Pastor, excuse po. Sige po. Ano po yung page po sa YouTube po para maano na rin po namin yung iba po yung mga preaching po, Pastor? Actually, may yung mga preaching every Sunday sa church, makikita mo yun sa Ilagan Christian Church sa YouTube. Pero itong ating mga yung mga itong sa atin, nilalagay ko lang to sa may YouTube page ko mismo, Jess Eraskin. Makikita mo. Thank you po, Pastor. Okay. Thank you. Sino pa po? Unmute lang po. May mga tanong pa po. Si Brother James, nakaano na. Brother James? Sarado po sa microphone. Wala sa microphone. Wala siyang microphone. Oo, wala siyang microphone. Okay. Pero meron naman siyang microphone. Yung Sister Irene, may gusto kayong maipakinabang po ba sa atin itong Bible study, Bible sharing po natin? Nakakatulong po? Malaki po ba? Marami. Amen. Kung share ko lang, or also to question, mapagpalang buhay sa bawat isa kung nasa man tayo ng oras. So, blessed day po at evening sa mga kapatiran natin na nasa Pilipinas. So, tunay nga po, even po di ba Pastor sa Ephesians, sinasabi doon na manalangin tayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banal na Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayo magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng pinabanal. At yung sinasabi din like sa Roma na talagang, di ba, tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Sabi din sa Roma chapter 8, 26-27 at sa 27. At ang anumang nais sabihin ng Banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ang Banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, glory to God, muling pagpapaalala, lalo na I believe karamihan sa atin, may mga platform, may mga gawain, mga ministry sa churches kung saan po tayo dumadalo na yun sa panalanginan. Kasi purihin ang Panginoon sa patuloy na pag-remind na talagang ako po kasi okay lang ba yung pastor? After ko po kasi di pa sa prayer warrior or prayer chain or anumang tawag po sa mga panalanginan, may mga prayer request. Kasi minsan nandoon yung kalungkutan, even yung mga kababayan natin na wala ng visa, sorry na kung saan talagang nagiging illegal pero talagang kalooban pa rin ng Panginoon yung mangyari kasi syempre nandoon yung takot nila na gusto pa nilang manatili kung saan bansa man sila naroroon pero yun nga po dahil natatapos na yung kanilang termino ng visa dapat sa bansang yun kung ano man yung mga patakaran sa bawat bansa
So, may mga prayer request na talagang nandoon, na alam naman natin kahit sa Biblia nakasulat doon na, di ba sa Roma na talagang kung ano yung magpa-under tayo sa namumuno at mga pinuno. So, yun nagiging illegal at alam po natin mga bagay na yun ay ayaw din ng Panginoon. Kaya nga, after ng mga prayer request, talaga, yun po nasasambit ko lang talaga na yung kalooban ng Panginoon ang mangyari sa lahat ng na itaas namin sa panalanginan nito. Kung ano man yung mga prayer request ng mga kapatiran ay talagang ang kalooban lang ng Panginoon na mangyari at ihanda yung mga puso natin kung ano man yun kasi talagang hindi yung will natin yung masunod pagkus ang kalooban lang ng ating Panginoon kasi higit na mas ang makakabuti ang kalooban ng ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ay Diyos na mabuti. So yun lang po yung reminder talaga sa bawat isa sa atin lalo na sa iba't ibang mga platform nating kinakadalahan, di ba? Lalo ng mga gawain na talagang prayer chain, na talagang yung kalooban na ng Panginoon ang patuloy na mangyari even sa Bible study, sa prayer warrior, or ano man mga tawag sa mga platform, even sa ganito na talagang patuloy na kumakatugon sa ating pananampalataya at pagkakakilala at patuloy na pinapalalim tayo, di ba? Kasi purihin ang Panginoon, mas lalo siya nagpapakilala sa atin at purihin ang Panginoon sa buhay ng Pastor Jess at sa bawat isa na nandito po sa platform na ito. All glory to God po. Amen. Purihin ng Panginoon. Okay, so meron po pa ba? Pwede humirit. Sige Pwede po. humirit. Last na. Hindi, ako lang. Sa ano ko lang. Share ko lang to. Mabilis lang. Sa Luke 23:26-43. Yun na lang po. Yun lang yung message ko. It's all about believing and following Christ. Yung crucifixion po ni Christ, yun na very important. And at the same time, yung pagsunod sa Kanya. Yun na po yung pinaka-importante sa atin bilang isang tunay na mananampalataya niya sa Kristo Jesus. Yun lang po. To God be all the glory. Okay. So, meron pa po. Bago ko ibigay kay Sister Joy. Sister Joy, wala na yata. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Habol ako, Yes Pastor po, sige Jess. po. Opo. Praise God, no? Sandali lang, Pastor Jess, ha? Basahin ko lang tatanong ako, Pastor Jess, no? At basahin ko lang sa Romans chapter 8, verse 28, no? Praise God. 28. Sabi dito, sa Romans chapter 8, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng Kanyang tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Praise God, no? Ngayon, ang tanong ko, Pastor Jess, tama bang magdedesisyon ng di pinag-iisipan? Praise God. Yun lang po, Pastor Jess. Mukhang mahirap yun na mag-decide ka ng pinag-iisipan. Siyempre, normally, pag mag-decision ka, siyempre, maaaring, alam naman natin ang mga bagay na i-decide natin, maaaring crucial o maaaring simpleng bagay lang. Pero ano man yung category ng ating pag-desisyonan, dapat pinag-isipan po natin yun. Amen. Praise God. No? Praise God. Okay. Salamat po, Pastor. Okay po. Sige po. Sister Joy. Amen. Amen. Thank you. Thank you sa mga nagtanong. Alam ko na sa susunod na meeting po natin, marami pong katanungan kasi bawat nagbabasa po tayo ng ating Biblia, mag-take note lang po tayo. Basta meron po tayong katanungan mula sa puso, sa isipan natin, ano lang po natin, tanong po natin kay Pastor Jess. Isang pribileyo po yun sa bawat isa po natin para lumalim pa tayo sa salita ng Panginoon. At na-encourage ko po kayo na mag-invite po kayo. Kung nakikita nyo na nabless po kayo, naliliwanagan po kayo, i-share po natin ito, lalo na sa ating mga kapatiran, sa mga mahal natin sa buhay. Maraming po salamat. Pastor Jess,